Mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Ito pong muli si Mr. Virgo, usunong As Commander sa Tornos Tornados sa Pangkalahatan. Marami ang nagtatanong kung bakit kukunti ang mga nagtuturo talaga sa spiritual na katotohanan. Alam nyo guys, simple lang ang sagot ko dyan. Alam nyo naman na ang katotohanan eh. So hindi nyo kayang bulahin o lokohin ang sarili ninyo. Kasi ang mga tao, may mga taong sakim sa katotohanan. Hindi naman nila ituturo lahat. Kahit sabi mo may alam sila, kasi kompetensya yan. Ako nagsasabi sa inyo. Ang katwiran ng ibang tao, kung kayo magiging kakompetensya nila sa hinaharap sa gamutang spiritual, bakit nila kayo tuturuan? So, ibig sabihin, kung meron silang hidden intention o personal agenda sa kanilang sarili, nangangahulugan na doon sila nakapokus. Hindi talaga sa kabutihan na magtuturo sa inyo. Malabo yan. Kukunti lang sa daliri, sa kamay, ang makatotohanan na magtuturo sa inyo. May mga taong hindi ka talaga tuturuan all the way through. Hindi ka nila gagabayan, hindi ka nila sasamahan sa labanan. Once na makuha lang nila yung pera mo, yun lang yun. Ang target lang talaga nila, malure ka lang. Malure ka nila, makuha nila yung pera mo, mauto ka nila. Ganun lang. So, walang nagiging tuturuan ka kumari sa spiritual pero hindi nag-i-improve ang sarili mo. Iba kasi yung nagturo sa spiritual na nagkaroon ka ng improvement. May napatunayan ka sa sarili mo at alam mong gumagana yung sinasabi niya at talagang nagamit mo. At naging mabuti ka ba? Nakabuti ba ito sa'yo? Meron kasi sasabihin, tinuruan ka namin. Ang tanong, nakabuti ba sa kanya yon? O tinuruan mo siya ng something na masama? Galing sa kalaban ng mga gamit o galing sa kalaban ng mga orasyon o sabi nga nila ay gawa ng black magic, gawa ng mga negative energies o halimbawa sabi nga nila kumonekta kayo sa mga infernales o mga demon creatures sa lahat ng mga naririyan. Parang isinangla yung sarili doon kapalit ng kapangyarihan na yun. Ang tanong, nakabuti ba sa kanya yun? To the point, sabi nga na isanla ang sarili sa para nang magkaroon ng kapangyarihan. Huwag pong gano'n. Manalig kayo sa Diyos. Ang Diyos ang magtatakda sa inyo. Hindi yung kayo mismo ang mag-aano dyan. Kaya yung iba, madali lang, instant, ganito. Ang problema, pagdating ng araw, ang tanong, ano yung sinangla mo doon? Tsaka bukod pa doon, hindi talaga nagtuturo ng tama. Ayaw kayong turuan ng tama. Kasi, maghahayag konti. Sa nalaman niya rin sa nagturo sa kanya, bandang huli, ayan na, bebentahan ka na ng mga gamit. Nakapokus na sila sa mga gamit, sa mga medalyon, sa mga pangontra ko, doon na sila nakapokus. Kasi nga, negosyo nga, mga kapatid, negosyo kasi yan. Hindi mo aalis sa sitwasyon talaga na ang korupsyon sa spiritual nandiyan dyan. Ginagawa nilang negosyo yung mga na yan. Tinatakot yung mga tao, naku, kailangan may ganito, kailangan may pangontra ka, ganito, ganyan. Siyempre naman, yung tao, natatakot. Sabihin ko, kailangan ko pala talaga yan. Oo, kailangan nyo yan. Pag wala po akong pera, paano yan? Ipangutang mo. Kailangan mong mangutang. Kasi, para bang makuha nila yung pera mo, makumbinsi ka nila, yun ang gagawin mo talaga. Puro kalokohan talaga dyan, sabi ko nga sa inyo, sa spiritual. Halos lahat ng karamihan ng kalokohan, nandiyan na rin. Kaya, ingat lang din po kayo. Sa lahat ng naririyan, yun ang dahilan kung bakit hindi nagtuturo ng tama. Kasi wala rin naman sila ituturong tama. Ang pananggalingan ng kanilang katuruan ay mali rin. Sa umpisa pa lang mali na, tuturo mali. Hindi niya kayang panghawakan hanggang sa huli. Uncontrollable. Sabi nga, hindi nila ma-determine, hindi nila alam kung saan galing, hindi nila kayang ipaliwanag. Yun po ang nangyayari doon. Saan ka makakita nagtuturo sa spiritual? Nagtuturo rin manggayuma. Yung number 1 na kalaban natin ang mga nanggagayuma. Nagtuturo sa spiritual, nagtuturo ng pangungulam, pambabarang. Ano klaseng yun? Saan mo hahagilapin yun? Ang iba kasi, ang katwiran ng iba, kailangan balansi ka. Meron ka ring dark power, meron ka ring white power, parang ganun. Para bang yin-yang din. So kung meron kang gamit sa spiritual na para sa kabutihan, meron ka rin gamit sa kasamaan. Meron din mga taong gano'n, naniniwala sa gano'n na kumbaga ang labanan sa spiritual, kung gagamitan mo ako ng negatibong kapangyarihan, gagamitan din kita ng negatibong kapangyarihan.
Parang ganun yung nagiging aspeto ng mga tao, yung kanilang kaisipan. Para bang pangil sa pangil, kamao sa kamao, sabi nga, mata sa mata, ganun ang nagiging labanan. Kung ano ibabato mo sa akin, ibabato ko rin sa'yo. Ganun ang nagiging labanan nila sa spiritual. May mga taong ganun po ang kanilang kaisipan. Pero para sa akin lang, manalig lang tayo sa Diyos. Para huwag tayong maligaw sa mga ganyan. Paano yun? Magabayan pa rin tayo. Maraming pagsubok o maraming manunubok sa atin. Saka para sa atin, hindi tayo nag-aral ng spiritual para manubok sa mga tao. Yun ang katotohanan doon. Saka sa lahat ng naririyan, uriin nyo yung mga taong nakakaharap ninyo, kung totoo ba yan. Mahirap din kasi yung magbibigay sila sa inyo ng promises tapos hindi naman matutupad. Ang hirap yung ganun, di ba? Yung parang mahirap. May pusang maliit. Dito sa tabi ko lang. Hello! So, yun sa lahat ng naririyan ay pagtibayan yung sarili nyo at gawin yung nararapat. Manalig kayo sa Diyos, isuko yung sarili nyo. Huwag nyong asamin yung mga bagay na yan kasi pag inasam mo yan, the more na lumalayo ng lumalayo yan, lalong lumalayo ng lumalayo. Kaya mas maganda, tahimik ka lang, go with the flow pa lang, pag dumating yung takdang panahon, and that's it. Maging humble ka pa rin. Ayan. Sa lahat ng naririyan, maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayo. Nasa muli po.